Okay, magandang umaga, magandang tanghali o magandang hapon. Kung anong oras man ninyo binabasa itong ating leksyon ngayon. Okay. So ang ating aralin o ang ating pag-aaralan sa ngayon ay ang paglalarawan ng mga elemento ng kwento. Okay? Ulitin ko paglalarawan ng mga elemento ng kwento. Tayo ay nasa ika-6 na linggo na ng ating pag-aaral sa Pilipino. Okay? Pag sinabi nating paglalarawan ng mga elemento sa kwento, ang ibig nating sabihin dito ay yung mga tauhan, tagpuan, at banghay. No? Sa bandang kalagitnaan nitong ating pag-aaral, mas matututunan pa natin kung ano ang ibig sabihin ng tauhan, kung ano ba ang tagpuan, at kung ano ba ang banghay. Ngayon, kung handa na kayo makinig at handa na tayong magpatuloy, simulan na natin ang ating masayang pag-aaral. Okay, sa araling ito, inaasahang malilinang ang inyong mga kakayahan sa pagbibigay ng mga mahalagang elemento ng kwento gaya ng tauhan, tagpuan, at banghay. Okay, sana naman pagkatapos ng pag-aaral natin ngayon, maging magaling na kayo sa pagtukoy ng mga mahalagang elemento ng kwento gaya ng mga tauhan, tagpuan, at banghay. Okay. So mamaya masusubok natin yung inyong galing sa pagtukoy ng mga elemento ng kwento. Okay, para sa ating unang gawaing pagkatuto, isaayos ang mga letra na tumutukoy sa mga konseptong pag-aaralan ninyo ngayon. Isulat ang sagot sa kwaderno. Okay, sa notebook natin isulat yung sagot mga bata. Ganito, may makikita kayo dyan mga letters na jumbled letter, no? O mga ginulog-gulong mga letra o titik. Tapos aayusin nyo ito para matukoy ninyo kung ano yung sinasabi o hinahanap na elemento ng kwento. Okay, kagaya ng number 1, no? Ito ang sunod-sunod na pangyayari sa kwento. Ano daw kaya yun? Okay, gamit yung mga titik na yan, pag balik-baliktarin nyo, yung ayos, para mabuo nyo yung tamang sagot. Para sa pangalawang tanong, ito ang pangunahing tagaganap sa kwento o ito yung pinakabida sa kwento. Sino kaya yun o ano kaya yun? Ito naman ang lugar kung saan nagaganap ang mga pangyayari sa kwento. Naku, ano kaya ang tawag natin doon? Okay. Para sa panghuli, ito ang titulo ng isang kwento. O, title daw ng kwento. Sa Tagalog, ano ba yung title? Yan. Okay. So, sagutin ng maayos at isulat ang mga sagot sa kwaderno o sa notebook. Okay, mga bata, meron tayo ditong isang kwento, no? Babasahin ko ito, pero bago ang lahat, alamin muna natin kung ano yung mga tamang pamantayan kapag tayo ay nakikinig ng isang kwento. Una, sikaping huwag gumawa ng ingay. Pangalawa, ituon ang atensyon sa kwentong binabasa o kwentong napakikinggan. Pangatlo, ilagay ang inyong sarili sa sitwasyon o sa katayuan ng mga tauhan sa kwento upang mas lubos nating maunawaan ang takbo ng kwento. O ngayon, na alam nyo na yung mga pamantayan na yun, siguro idadagdag ko na rin yung pag-upo ng maayos. Ayan. So ngayon alam na natin yung mga pamantayan na yun, magsimula na tayo. So babasahin ko yung kwento at makikinig kayo. Okay. Batang maaasahan. Sanggunian, LRMDS,
deped.gov.ph. Sabado ng umaga, maagang lumabas si Roland para maglaro. Sa tarangkahan ay nabungaran niya ang isang matandang nakahandusay. Okay, mga bata, meron tayo dito mga nabanggit na mga salita na siguro ay hindi pamilyar sa inyo. Unang-una, ito ay ang tarangkahan na ang ibig sabihin ay gate, no? Ang tarangkahan ay isang malalim na salitang Tagalog o Filipino na ang ibig pakahulugan sa English ay gate. Tapos yung nakahandusay naman mga bata, ito yung malalim na salita para sa nawalan ng malay. Ulitin ko ulit yung kwento yung unang nangyari. Sabado ng umaga, maagang lumabas si Roland para maglaro. Sa tarangkahan, ay nabungaran niya ang isang matandang nakahandusay. Totoy, Totoy, tulungan mo naman akong makatayo dito. Pagmamakaawa ng matanda kay Roland. Nilapitan ni Roland ang matanda at inalalayan niya ito. Nakita niya na dumudugo ang tuhod ng matanda. Inay! Inay! Palahaw ni Roland. Nagtatatakbong lumabas si Aling Ason at dinaluhan ang matanda. Naku, ipagpaumanhin ninyo at ako'y nadulas at napatama ang aking tuhod sa isang matulis na bato, paliwanag ng matandang babae. Iniupo nila ang matanda at ipinatong ang dalawang paa nito sa mesitang nasa kanyang harapan. Okay? So, naintindihan ba natin yung kwento? Okay. So, sa pinakabuod ng kwento, bago daw lumabas para maglaro si Roland, ay nakita niya sa kanilang tarangkahan na mayroong isang matandang nakahandusay. Okay? Tinulungan niya yung matandang makatayo dahil tinawag siya nito. Tapos nilapitan naman niya kaagad yung matanda at inalalayan at nakita niya na dumudugo yung tuhod ng matanda. So agad-agad tinawag niya ang kanyang inay upang siguro magdala ng gamot at alalayan yung matanda. At agad namang tumulong yung kanyang nanay. At ipiniliwanag ng matanda na siya ay nadulas at napatama ang kanyang tuhod sa matigas na bato. So yun nga, inalalayan nila yung matanda at ipinatong ang mga paa nito sa mesitang nasa kanyang harapan upang siguro ay kanilang magamot. Okay, gawaing pagkatuto. Sagutin natin ang mga tanong ayon sa binasang kwento. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Number 1. Sino ang bata sa kwentong binasa? Para sa titik E, si Ronald. Sa titik B, si Roland. Sa titik C, si Rowald. At sa titik D, si Ronaldo. Para sa ikalawang katanungan, saan nangyari ang kwentong binasa? A. Sa parke. B. Sa paaralan. C. Sa palengke. O letter D. Sa bahay. Okay, ayon sa ano ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari batay sa kwentong inyong binasa? Okay. Tinawag ni Ronald ang kanyang ina. Number 1. Number 2, nakita niya ang isang matandang nakahandusay. Para sa number 3 naman, inalalayan niya yung matanda upang makaupo. At sa number 4, maagang lumabas ng tarangkahan si Roland upang maglaro. Alin kaya dyan sa mga yan ang unang nangyari at alin ang pinakahuling nangyari? Okay. Meron tayo ditong pagpipilian, A, B, C at D. Hanapin yung tamang pagkakasunod-sunod na sa palagay ninyo ay tama at una hanggang huling nangyari sa kwento.
Okay, para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, isusulat naman natin sapat lang ang angkop na tagpuan sa bawat tauhan. Okay, mga bata, meron dito mga tauhan. At ang gagawin ninyo, pipili kayo dito sa mga letra na nandito kung saan nyo normal na makikita yung nabanggit na mga tauhan. Para sa unang katanungan, mangingisda. Okay, saan daw natin makikita ang mangingisda? A. Sa bukid, B. Sa tabing dagat, C. Sa syudad. Para sa pangalawang katanungan, mga mag-aaral, saan kaya natin sila makikita? A. Sa ospital, B. Sa parke, o C. Sa paaralan? Magsasaka. Saan kaya natin makikita ang mga magsasaka? A. Sa bukid, B. Sa istasyon ng tren, o C. Sa simbahan? Tindera ng isda. Saan daw natin makikita ang tindera ng isda? A. Sa opisina, B. Sa barangay, sa barangay hall, o C. Sa palengke? Okay, para sa huling katanungan, kuneho at pagong. Saan ba natin ito o saang tagpuan ba natin makikita itong mga tauhan na to? A. Sa parke, B. Sa kagubatan, o C. Sa tindahan? Okay. Ang mga sumusunod ay mga elemento ng kwento. Okay, tandaan nyo ito mga bata, ito ay mahalaga. At ito yung pinakabuod ng ating pinag-aralan ngayon. Ang mga sumusunod ay mga elemento ng kwento. Para sa unang elemento, ito ang tauhan. Ito ang nagbibigay ng buhay sa kwento. Makikilala sila sa kanilang panlabas na kaanyuan, pisikal, at pananamit. Kilos na nagpapahiwatig ng kanilang ugali at dialogo. Mga bata, sa tauhan, meron tayong mga iba't ibang uri ng tauhan. Okay, merong pangunahing tauhan, siya yung bida. Tapos meron din naman mga pangalawang mga tauhan. Ito naman yung mga importanteng mga tauhan din at sumusuporta sila dun sa takbo ng kwento. Kadalasan, ito yung mga sinasabi natin mga kontrabida, no? Kasi pag ang pinakapangunahing tauhan kasi siya yung bida dun sa kwento, no? Tapos yung mga kaibigan niya, no? O kaya yung mga kasama niya. Tapos yung mga pangsuportang mga tauhan naman, ito yung mga kontrabida, no? Na siyang nagpapaganda din naman ng kwento. At ang pagkakaiba mga bata, makikita mo sa pagbabasa ng kwento na ito ay bida sapagkat makikita mo yung ipinapahiwatig ng kwento tungkol sa kanyang pag-uugali at sa kanyang mga kilos, no? At pati yung kanyang pagsasalita, no? Na ito ay nagpapahiwatig na ito ay bida o kaya ito ay kontrabida o ikalawang tauhan, no? Base din sa kanilang mga pisikal, pananamit, kilos at mga dialogo na nagpapahiwatig ng kanilang pag-uugali. Okay? Para sa pangalawang elemento naman, ito ay tagpuan. Tumutukoy ito sa puok o lugar na pinangyarihan ng kwento. Naglalarawan din ito ng mga ginagalawan o kapaligiran ng tauhan. Okay, minsan sa tagpuan, kasama na din dyan kung anong panahon nangyari yung kwento. No? Minsan sinasama na dyan. Okay. Tumutukoy ito kung saan naganap ang pinangyarihan ng kwento. Halimbawa sa kwento ng Pagong at Kuneho, no? Sa tagpuan, ito ay kadalasang nangyayari o makikita sa kagubatan, ano? Kung halimbawa naman tungkol sa prinsipe at prinsesa yung kwento, ang kanilang tagpuan ay kadalasang nasa mga kastilyo o kaharian. Okay? Ang pinakahuling elemento ay banghay. Ang banghay, ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Okay? Mula simula hanggang sa magka-problema, hanggang sa malutas yung problema, at hanggang sa natapos yung kwento. So, yan yung mga sumusunod na mga elemento ng kwento. Sana ay natuwa kayo sa inyong pag-aaral at marami sana kayong natutunan
tungkol sa elemento ng kwento. Hanggang sa susunod mga bata, manatiling ligtas, iwasang lumabas ng bahay kung hindi naman kailangan. Okay? At gugulin ang oras sa paggawa ng mga makabuluhang bagay. No? Huwag masyadong laro ng mga mobile games. Okay? At dito, nagtatapos po ang ating kwento. Salamat sa inyong pakikinig.